May dalawang kulturang Hudyo sa Israel na parehong naniniwalang nakasalalay sa kanila ang kaligtasan ng sibilisasyong Hudyo. Naglalaban-laban sila. Ngayon, paano naging sentro ng labanan ang politika sa korte? At ano ang sinasabi ng mga kaganapan noong nakaraang linggo sa lansangan ng Jerusalem tungkol sa isang bansang umaabot sa sukdulan? Ako si Elana Maisel Diamond. Ito ang Basic Law. Noong nakaraang linggo, nagkakaisang inutusan ng mataas na hukuman ng Israel ang pamahalaan na magparusa ng pinansyal sa mga ultra-orthodox o Haredi na umiiwas sa draft, na tinawag ang kabiguan ng Estado na ipatupad ang conscription bilang malawakang paglabag sa batas. Inuutosan ng desisyon na gawing conditional sa military service ang mga benepisyo tulad ng subsidya sa childcare at diskwento sa pabahay, na maaring makaapekto sa 10,000 Haredi na umiiwas sa draft. Bukod sa pinansyal na parusa, pinuna ng hukom ang pulisya sa pagtangging magsagawa ng aresto at inutusan ng Estado na magsampa ng kasong kriminal, na lalong nagpapalala sa hidwaang pampulitika sa pamahalaan at mga kaalyado nitong Haredi. Sinundan ni Attorney General Gali Baraf-Miara ang desisyong ito ng kautusan na nagtanggal ng tax-exempt status ng mga yeshiva na may mga estudyanteng umiiwas sa draft, na apektado ang pinakamahalagang yaman ng lipunang Haredi. Sa komunidad na umaasa sa pandaigdigang network ng tax-deductible na donasyon, ito ay isang matinding bantang pang-ekonomiya sa mismong pag-iral nila. Mabilis at matindi ang tugon. Libo-libong nagpoprotesta ang lumabas sa kalsada. Ang mga miyembro ng ekstremistang Jerusalem na grupo ay umakyat sa bakod ng bahay ng hepe ng pulis militar ng IDF, kaya nagkulong sa loob ang kanyang pamilya. Sa mga highway, makapalang amoy ng skunk water at usok mula sa sinusunog na mga bandila ng Israel. Ngayon, ang tanong ay, saan tayo patutungo? At kung makakamit ng mga desisyong ito ang kanilang layunin? Kailangan muna nating maintindihan kung paano tayo narito. May maikli at pangmatagalang sagot, at gagawin natin pareho. Uumpisahan natin sa maikli. 2 taon at kalahati, mula nang magsimula ang digmaan sa maraming front. Kulang ang IDF ng 12,000 hanggang 15,000 sundalo, mga 9,000. Sa mga iyon ay tropang panglaban. Ang mga reservistang dati ay ipinapatawag lang ng 25 araw tuwing ilang taon ay nagsilbi, sa karaniwan, ng 136 na araw sa unang taon pa lang ng digmaan. Ang mga komander sa labanan, 168 araw. Sinabi ng IDF sa mga reservist na magsisilbi sila ng 6 na linggo sa 2026. Noong nakaraang buwan, itinaas nila ito sa 9 na linggo dahil sa Iran at Lebanon. Bumagsak na ang pagpapanatili ng mga career officer sa serbisyo. Ang porsyento ng mga opisyal na nagsasabing gusto nilang gawing karera ang pagiging sundalo ay bumaba mula 80, 3% noong 2018 sa 60, 3% ngayon. At sa mga non-commissioned officer, 37% lang ang bilang. Nadbabala ng pasulat ang hepe ng kawani sa punong ministro na maaaring gumuho ang hukbo kung walang malaking pagbabago sa patakaran ng tauhan. Sa likod ng mga numerong yan ay mga pamilya. Mahigit 1,100 sundalo at tauhan ng seguridad ng Israel ang napatay mula noong ika-7 ng Oktubre. 885 bata ang naulila, 351 ang nabiyuda. Ang mga reservist ay nagpapatakbo ng mga negosyong bihira na nilang mabantayan. Sinusubok ang mga pagsasama at natigil pansamantala ang mga karera. Lumalaki ang mga bata na ilang buwan sa bawat pagkakataon ay wala sa tabi nila ang isang magulang. Sa mga naglilingkod, hindi pantayang pasanin at mas naapektuhan ang pambansang relihiyosong komunidad. Bumubuo ng halos 12% ng mga Hudyo sa Israel at mahalagang right-wing voting bloc, dinala ng grupong ito ang halos isang kapat ng kabuuang araw ng serbisyo ng mga reservist mula Oktubre 7. Hindi rin pantay ang bahagi nila sa mga nasawi. Sa bansang ito, isang bansa na humiling ng halos lahat mula sa mga mamamayan nito, mayroong isang komunidad na mahigit 1.4 milyon ang bilang na hindi nakikibahagi sa partikular na pasaning iyon. Sa nakaraang dekada, bumaba ng 36% ang pag-e-enlist ng mga Haredi, habang tumaas naman ng 83% ang bilang ng mga nag-aaral sa yeshiva at kollel, mga institusyon ng mas mataas na edukasyon sa kanilang lipunan. Mula sa pananaw ng mga hindi kabilang sa komunidad ng Haredi at maging ng ilan na kabilang dito, ito ay isang hindi makatarungang sitwasyon. Malinaw sa mga Israeli na tayo ay bahagi ng isang kolektibo na umaasa sa labis na sakripisyo at dedikasyon, na sa kasalukuyan ay nakasalalay lamang sa malalapad na balikat ng isang bahagi ng lipunan.
Ang mga benepisyong pang-ekonomiya para sa mga Haredim na nagpoprotek at nagbibigay daan sa napili nilang paraan ng pamumuno ay lalong nagpapalala ng tensyon. Hindi tiyak kung gaano kalaki ang benepisyo, pero malaki ito. Ayon sa pag-aaral ng Kohelet Forum, ang buwanang agwat sa ekonomiya ng mga pamilyang Haredi at hindi Haredi ay tinatayang 10,500 shekels. Ang pamilyang Haredi ay tumatanggap ng halos 4,000 shekels na netong benepisyo mula sa Estado. Samantalang ang hindi Haredi na pamilyang nagbabayad ng buwis ay nagbabayad ng mahigit 6,100. Sa mas paborableng pantatasan ni Moshe Keleman sa Sarich Iyun, pinalalabis ng ganitong metodolohiya sa pag-aaral ng Kohelet ang sitwasyon. Itinuro rin niya na ang partisipasyon ng Haredi sa lakas paggawa ay hindi kasing baba ng iniisip ng iba. Ang employment rate ng mga babaeng Haredi, 80%, ay halos kapareho ng mga babaeng Hudyo na hindi Haredi, habang ang mga lalaking Haredi, 54%, ay mas mababa kaysa sa 87% ng mga lalaking Hudyo na hindi Haredi. Ang agwat na iyon, bagamat totoo, ay katumbas lang ng mga 2% na kakulangan sa kabuuang lakas paggawa ng bansa. Sinasabi niya na ang totoong problema ay ang bitad ng sapilitang serbisyo militar. Hindi makakapasok sa trabaho ang mga Haredi na lalaki sa maaga nilang 20. Ang tanging paraan para makaiwas sa draft ay manatili sa yeshiva hanggang 26 anyos. Sa puntong iyon, marami na silang anak, walang profesional na pagsasanay at walang makatotohanang paraan para makabawi. Ngayon, alin man ang tamang interpretasyon, may magbabago na. Ayon sa mga survey, nahati na ang lipunan sa dalawang realidad na hindi mapagkasundo. 84% ng mga Hudyo ay pabor sa sapilitang draft para sa mga Haredi, pati na rin sa mga parusa at pag-alis ng benepisyo. Ang komunidad ng mga Haredi ay halos hindi na tinitingnan nila ang draft bilang isang banta sa kanilang espiritual na pag-iral. Ngayon, kailangan nating balikan ang mas mahabang pananaw sa kasaysayan. Ang mundo ng mga Haredi na minana ng Israel noong 1948 ay isang labi na lamang. Ang mga yeshiva ng Lithuania, Poland at Hungary, ang mga institusyon na bigay hugis sa pag-aaral ng mga Hudyo sa loob ng maraming siglo, ay halos tuluyang nawasak. Karamihan sa kanilang mga guro at estudyante ay pinatay noong Holocaust. Ang mga nakaligtas ay pumunta sa Israel at Amerika na may parehong layunin. Muling itayo. Kahit secular siya at hindi tunay na kapanig ng relihiyosong establishmento, tiningnan ni Ben-Gurion ang natira at gumawa ng kasunduan. Ibinukod niya sa serbisyo militar ang 400 estudyante ng yeshiva upang muli nilang maitayo ang nawasak sa mga kampo. Ngunit ang dating limitadong kasunduan ay pinalawig pa. Pamahalaan pagkatapos ng pamahalaan, mula kaliwa hanggang kanan, naging pangunahing alas ito sa pakikipagtawaran para sa mga boto ng mga Haredi sa bawat koalisyon. Pagdalipas ng halos 80 taon, nakapantayo na ang komunidad ng Haredi ng mga paaralan, sariling mga kapitbahayan, sariling mga salita, hiwalay na media, at isang sistemang pampulitika na nagtutulak ng kanilang natatanging interes. Nakapantay rin sila ng mga bagay na nais panatilihin ng anumang lipunan. Isang mataas na pagpapahalaga sa pag-aaral na kakaunti lang ang ibang komunidad na makakatumbas. Isang masinsing network ng kawanggawa at mga medical na kawanggawa, lalo na ang pagpapahiram ng kagamitang medical ng Yad Saras, volunteer responders ng Hatsala, at marami pang ibang pondo at mga samahan ng libreng pautang. Walang reserbista ang Israeli o pamilyang may trabaho ang hindi umasa rito kahit minsan. Pero ang pinakamahalaga, kasabay ng mga iyon, nakabuo ito ng isang hayagang teolohiya ng pagbubukod sa sarili. Ito ay isang komunidad na naniniwalang sila ay nasa pagkatapon pa rin. Pinapanatili ang mga Hudyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga tekstong Hudyo ng Torah. Ang Estado ng Israel ay nakikita ang sarili nito na may makasaysayang misyon na isulat ang kasaysayan ng mga Hudyo sa hinaharap. Ngunit ang lipunang Haredi ay walang ganoong mga ambisyon. Meron lamang itong isang pangunahing layunin, ang mapanatili ang halos nawala na at panatilihing buhay ang apoy ng pag-aaral ng mga Hudyo at ang mga taong Hudyo. Para sa kanila, ang namamayaning kultura ay isang banta sa misyong iyon. Ang asimilasyon ay pagkawasak. At kahit papaano, may ilang bahagi ng komunidad ng Haredi na nagsasabing mas pipiliin pa nilang mamatay kaysa manganib na maging secular ang kanilang mga anak. Ngayon, karamihan sa mga nakikinig sa podcast na ito ay malamang na hindi sumasang-ayon sa mga pananaw na ito, at ayos lang yon. Ako rin, hindi ako sang-ayon.
Hindi mo malulutas ang problemang ito kung hindi mo talaga nauunawaan at isinasaalang-alang ang mga batayang iyon sa paggawa ng solusyon. Kailangan mo ng isang lugar kung saan ang tila hindi magkasundong pananaw ng karaniwang lipunang Israeli at ng lipunang Haredi ay maaari magtagpo, mag-usap at magplano ng landas patungo sa unti-unti, magalang at malusog na integrasyon. Sa ideal na sitwasyon, dito dapat makakamit ng demokratikong politika ang pagbabago, na minsan na rin itong sinubukan. Sa totoong buhay, madalas pinalalala ng demokratikong politika ang problema dahil nakikipalnegosasyon ang mga partidong Haredi para sa malalaking subsidya para sa kanilang mga institusyon ng pag-aaral, patuloy na exemption sa draft, at mga ayuda sa kagalingang panlipunan kapalit ng suporta sa politika. Sa mga panahong limitado pa ang mga labanan, ang tradisyonal na kaalyadong politikal ng mga Haredi mula sa kanan ay handang akuin ang kapalit na halaga. Umabot na sa sukdulan ang pangkadismaya ng publiko. Ngayon, tinatalakay natin kung paano nakaapekto ang malalakas na institusyong legal ng Israel sa kwentong ito. Nagsimula halos 60 taon na ang nakalipas ang hamon sa draft ng Haredi at kasabay nito ang pagbabago ng paglapit ng korte mula sa pagtangging talakayin hanggang sa tuluyang pag-angkin habang lumalakas ang kapangyarihan ng hudikatura. Noong 1971 reserve officer ang nagsampa ng kasong Becker, ngunit tinanggihan ng korte na dinggin ito. Ayon sa korte, ang pagdinig sa pampublikong alitang pampulitika ng hindi kasaling partido ay magpapalabo sa hangganan ng mga sanggay at lalabag sa prinsipyo ng paghihiwalay ng mga kapangyarihan. Para sa mga abogado, ito ang tradisyonal na doktrina ng standing na sinusunod ng maraming korte sa mundo. Sinabi ng korte na ang usapin ay para sa Knesset. 11 taon na ang nakalipas noong 1980, isang sa unang kaso ng wrestler, ibang opisyal ng reserba ang nagbigay ng halos parehong argumento at naibasura rin. Wala siyang personal na pinsala, kaya hindi ito maaring dinggin ng hukuman at hindi ito para sa korte na magdesisyon. Pero noong 1986 sa tinatawag na ika-4 na kaso ng wrestler, binawi ng korte ang sarili nitong desisyon. Ang opinyon na isinulat ni Maestrado Aaron Barak ay nagsabing sa esensya, kahit sinong mamamayan ay maaring magpetisyon tungkol sa anumang usaping pampubliko at halos lahat ng kilos ng gobyerno ay maaring suriin ng hukuman. Ayon kay Yoav Dotan, nadulot ang pagbabagong ito ng halos tuluyang pagkawala ng lahat ng limitasyon sa standing. Na ayon sa kanya, ginawang pangalawang forum ang korte para sa mga isyung pampulitika matapos ang bawat mahalagang desisyon ng Knesset o gobyerno. Noong 1998, sa kasong Rubenstein versus Ministro ng Depensa, nagpasya ang korte na hindi na pwedeng ipagkaloob ng Ministro ng Depensa ang exemption para sa mga Haredi gaya ng dati. Ito ay isang bagay na kailangang dumaan sa proseso ng pag-apruba ng Knesset. Kailangang gawing batas ito. Inangkla ng korte ang desisyon sa karapatang konstitusyonal sa pagkakapantay-pantay mula sa 1972 Basic Law, Dignidad ng Tao at Kalayaan. Dito, kailangan nating huminto dahil wala sa batas na yon ang karapatan sa pagkakapantay-pantay. Sinadyang hindi isinama ang pagkakapantay-pantay sa batas dahil sa political na dahilan. Dito, may korte na ilang taon lang ang lumipas ay nagpasya na ang mga basic law ay may bigat na konstitusyonal, kaya may kapangyarihan itong mag-judicial review sa mga batas. Ngayon, binabasa rito ang isang karapatan sa pagkakapantay-pantay at madaling manipulahin sa maraming paraan. Ang mga kaso ng Haredi ay nakasalalay sa mga pundasyong nilika ng korte. Pagkatapos ng kasong Rubenstein, sinubukan ng Knesset. Itinatag ang Tao Commission para maghanap ng kompromiso sa pagitan ng pag-aaral ng relihiyon at pambansang serbisyo. Ang batas ng Taal noong 2002 ay nagbigay daan sa mga estudyante ng yeshiva na ipagpaliban ng serbisyo hanggang 22 anyos, kung kailan maaari silang magkaroon ng isang uri ng taong pagpapasya bago pumili kung magtatrabaho o magpapatala sa militar. Layunin ng unti-unting integrasyong may pagsasaalang-alang sa kultura. Nabigo ang batas na makapagbigay ng sapat, kaya noong 2012 ay pinawalang bisa ito ng korte dahil hindi naabot ang hinihining pagkakapantay-pantay ng konstitusyon kahit isang dekada ng pag-unlad. Simula noon, naging libingan ng mga pamahalaan ang isyung ito. Umalis ang Kadima sa koalisyon dahil bigong palitan ang batas ng Taal at binawi ng korte noong 2017 ang balangkas na ipinasa noong 2014. Pagsapit ng 2023, lahat ng pagpapalawig na ibinigay ng korte sa kanilang mga desisyon ay nag-expire na.
kaya't naiwan ng Estado sa isang uri ng vacuum kung saan ang draft ay iniutos ng korte ngunit imposibleng ipatupad sa politika. Noong 2025, tinanggal si Yuli Edelstein bilang chairman ng Komite sa Ugnayang Panlabas at Depensa dahil sa pagpupumilit sa isang panukalang batas na may tunay na ngipin. Ang pumalit sa kanya, si Boaz Bismuth, miyembro ng Knesset, ay nagpanukala ng batas na tinawag ng Attorney General at IDF na isang legal na katang-isip. Huminto ang proseso na magsimula ang digmaan sa Iran na nagdulot ng krisis sa sapilitang serbisyo militar mula sa Knesset hanggang lansangan ng Jerusalem. May dalawang paraan basahin ito. Sabi ng tagapagtanggol ng korte, kung walang pressure mula sa hudikatura, walang naging galaw. Walang batas ng taal, walang komite ng Plessner, walang usapang pampolitika, kundi ang kasunduang 1,948 lang na patuloy mapakailanman. Ngunit taliwas dito ang pahayag ng mga kritiko. Sabi nila kapag may kompromiso sa Knesset, pinapataas ng korte ang pamantayan, kaya nababasag ang kasunduang pampolitika. Sa ganitong pananaw, hindi itinulak ng korte ang kompromiso, kundi pinigilan ito sa paraang ginawang hindi mapapanatili ang anumang di perpektong kasunduan. Sabi ng mga kritiko, ginawa ito ng korte ng pili at walang konsiderasyon sa paghihiwalay ng mga kapangyarihan. Idadagdag ko pa ang puna ni abogado David Petter sa isang malawakang pagsusuri na inilatala sa araw ng desisyon sa welfare cut, iginiit niya na hindi nagkaroon ng obligasyon ng lahat na maglingkod sa militar ang Israel. Ayon sa batas, ang maglilingkod lang ay yung may personal na draft order mula sa itinalagang opisyal ng IDF. Sa 75 taon ginamit ng militar ang diskresyon para bigyan ng exemption ang mga minorya, Arabo at Haredim at pinanindigan ng korte ito sa halos lahat ng kaso. Ayon kay Petter, sa pagtutok sa mga Haredim, gumawa ang korte ng sariling legal na katang-isip ng pagkakapantay-pantay at lumampas sa hangganan, mula sa paggawa ng batas hanggang direktang pag-uutos sa IDF na maglabas ng mga abiso ng pagtawag sa serbisyo militar at sa pulisya na magsagawa ng pag-aresto. Kahit palawakin ang kahulugan ng desisyon, may tanong pa rin. Kaya ba talagang? Maisa sa katuparan ba talaga ng korte ang mga iniuutos nito ngayon? At hindi ito ganun kasigurado. Maaari nating tingnan ang ibang mga konteksto. Ang political scientist na si Gerald Rosenberg ay naglatala ng isang libro tungkol dito noong 1970 isa na tinawag na The Hollow Hope. Ang kanyang pangunahing kaso ay Brown versus Board of Education, ang 1954 na desisyon na nag-utos ng desegregasyon ng pampublikong paaralan sa Amerika. Ipinakita ni Rosenberg na 10 taon matapos ang Brown, 2% lang ng batang itim sa katimugang bahagi ng Amerika ang nag-aaral sa integrated na paaralan. Ang sa huli ng dulot ng pagbabago ay ang Civil Rights Act ng 1964 at ang Voting Rights Act ng 1965 mga batas na ipinasa ng Kongreso na may pagpapatupad mula sa ehekutibo bilang tugon sa isang malawakang kilusang pampolitika. Iba naman ang pananaw ni Michael Klarman, legal historiador mula Harvard. Ang premyadong aklat niyang From Jim Crow to Civil Rights ay napapaliwanag na bagamat hindi direktang inalis ng Brown ang segregasyon sa Timog, nilikha nito ang mga kondisyong nagbigay daan sa posibleng desegregasyon. Sa pamamagitan ng pag-udyok ng matinding pantutol na naging dahilan upang ang opinyon ng publiko ay tuluyang umatras at nagbago. Ayon kay Klarman, naipasa ang Civil Rights Act dahil sa pagtutol dito, hindi sa kabila nito. Sabi niya, ang korte mismo ang sanhi ng pagtutol at ang pagsasobra ng oposisyon ay nagdudulot ng mga kondisyong pampolitika para sa paggawa ng batas. Laging may pantutol sa pagbabago ng kultura na pinangungunahan ng korte dahil nilalampasan nito ang demokratikong sariling pamamahala. May mahalagang punto rin tungkol sa kulturang dapat isaalang-alang. Ayon kay Gil Bringer ng Israel Hayom, maaring pilitin ng parusa ang ilan, pero hindi ito makalilika ng pakiramdam ng pagkakabilang. Bumisita si Bringer sa isang mamlakti Haredi na paaralan, isa sa mga lumalaking pampublikong Haredi na paaralan, kung saan ang mga batang Haredi ay nag-aaral ng karaniwang kurikulum ng Israel at relihiyosong edukasyon, pati tungkol sa yumadzikaron at mga nasawi ng bansa. Sa ngayon, ang sistemang yon ay para lang sa wala pang 10% ng estudyanteng Haredi, habang karamihan ng batang Haredi ay dumaraan sa mga institusyong sadyang walang puwang ang sibikong buhay sa Israel. Ang punto niya, kapag ang isang 18 anyos na Haredi ay natanggap ang draft notice, nag-aral siya ng 18 taon sa sistemang pang-edukasyon na pinopondohan at nililisensiyahan mismo ng Estado. Ngunit, layunin nitong lumika ng mamamayang hindi nakikita ang sarili bilang bahagi ng kwentong sibiko ng Israel. Bagamat nakakaaliw sa damdamin ng publiko,
ang mahigpit na parusa, maaring hindi nito tunay na maibigay ang pagbabago ng kultura na inaasahan nating makita sa komunidad ng Haredi. Ang punto niya ay kung mapipilitang magpakita bukas sa induction center ang bawat 18 anyos na Haredi. Ang IDF ay magkakaroon ng mga galit at hindi motivated na mga sundalo. Mula sa isang komunidad na, sa kanilang pananaw, ay sinabihan na ng Estado na sa wakas ay sila na ang pinuntirya ng Estado. Kaya ano na ngayon? Panibagong wake-up call ito na sa politika ng Israel, mahalaga ang representasyon ng iba't ibang tribo, pero labis ang impluwensya nila sa koalisyon. Mahalagang tandaan ito habang nanpapatuloy ang proyekto ng reforma sa batas at pamahalaan ng Israel para sa pagpapatatag at mas matatag na hinaharap. Pero kahit sa harap ng mga agarang pangangailangan sa seguridad at ekonomiya, at talagang mahalaga ang mga ito, kailangan nating maging maingat sa kung ano talaga ang maaring maglapit sa atin sa ating layunin. Dapat managot ang sektor ng Haredi para sa sarili, ngunit hindi ito mangyayari habang umaasa silang makakukuha pa rin ng malalaking subsidya. Tama. Pero ang lipunang Israeli, sa bahagi nito, ay kailangan ding panagutin ang sarili nitong politika. Dapat ipaglaban ang ideya, hindi personalidad, at iwasan ang kultura ng boycott sa politika na dahilan kaya naging mahalagang kaalyado ang mga Haredi sa koalisyon. At ang korte, sa bahagi nito, ay dapat magpakita ng pagpipigil at paggalang sa mga demokratikong institusyon ng Israel at sa publiko nito. Kung ang Knesset ay kikilos patungo sa isang malawak na koalisyong nakabatay sa Zionismo upang tugunan ang problemang ito at mantatag ng ugnayan sa mga moderatong tinig ng Haredi, maaari itong magpatibay ng isang pulisiya na nagbabalans sa agarang pangangailangan ng Estado at sa akomodasyong panreliyon. Ito ang daan tungo sa mas unti-unti, magalang at pangmatagalang landas kaysa sa iniaalok ng dikta ng hukuman. Higit sa lahat, kailangang pahalagahan ng bansa ang paggalang at pagtutulungan habang pinapanatili ang buhay at pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Tandaan, ang pagtatayo ng Estado ay parang marapon, hindi sprint. Ang demokrasyang naiinip sa sarili nitong mga proseso ay sa huli mawawalan ng pareho. Magkita tayo ulit sa susunod na linggo.